Taliwas sa mga lumalabas na impormasyon o pinalalabas umano ng mga kalaban sa politika ay nagpapatuloy at hindi kanselado ang kandidatura ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Davao City. Kaya naman patuloy na umaarangkada ang kampanya nito sa Davao sa pamamagitan ng hugpong sa Taong Lungsod o HTL campaign rallies. Si Jean Domingo sa detalye. Walang makapipigil sa kandidatura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit siya ay nasa Netherlands. Kaya naman patuloy ang pag-arangkada ng kampanya nito sa pamamagitan ng campaign rallies ng hugpong sa Taong Lungsod Party sa Davao City. Naman ni partido, hugpong sa Taong Lungsod Duterte. Ang natupod ani si Rodi Duterte, ang plataforma ani kang Rodi Duterte, ang among mga values o mga tinuuhan kang Rodi Duterte. So di na gyud mo layong diha. Kung mangita mong serbisyo na hinimo ni Rodi Duterte, pinaagi nga instrumento sa laing tao, kami to ang hugpong sa Taong Lungsod. Free, easy access sa healthcare. Dala mga kandidato sa pagkakonsehal ng hugpong para sa unang distrito na sina Attorney Luna Acosta, Cookie Bongguyan, TJ Corsino, Rodrigo Rigo Duterte II, Ragdi Nino Ibuyan, Pameng Librado, Bons Militar, Teco Campo at si Attorney J. Melchor Kitain. Kabilang din ang PPP Party List, Paulo Duterte bilang First District Representative, Sebastian Duterte bilang Vice Mayor at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang Alkalde. Ito'y patunay na balido at maaaring iboto ng mga Dabawenyo si dating Pangulong Duterte. Pinanglanan mo ang tabang ninyo kung pusalig ko na mutabang dito sa hugpong sa Taong Lungsod na binakang Rodi Duterte karong eleksyon. Ayon sa kasalukuyang alkalde at tumatakbo bilang Vice Mayor ng lungsod sa darating na halalan, nais nilang ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama at mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa hugpong sa Taong Lungsod, gayon din ang pagbibigay ng straight vote para sa PDP laban. Ang ato ginastoryahan dire labi ng mga taas kaayo na mga posisyon sa gobyerno. Ang kaugmaon dili nato kundi para sa mga musunuray nato. Ginoo. Kauban ko ni sa PDP laban. Mao ng National Party na ko karon. Executive Vice President ko. Unya, ang ako alam kung saan ko man ipagbaligya sa inyo, ang akong gusto lang isulti ninyo. Kaming PDP laban, kaming tanan padung sa hugpong sa Taong Lungsod. Usar gyud amo na ko. Si Rodi Duterte na yun na. Kung unsay plataforma ni Rodi Duterte, unsay sogo, unsay ingnon, diha na din may musubay, ikibaw me, si Rodi Duterte, na tunay na mahal yun sa Pilipinas at sa mga Dabawenyo. Ang Davao City sa pamamahala ni Sebastian Duterte na maliban sa naitanghal bilang safest at cleanest city, ay maipagmamalaki rin ito ang pagiging debt-free at insurgency-free sa nakalipas na mga taon. Pero ayon sa alkalde, ito ay dahil sa mga Dabawenyo, kaya naman labis din ang pasasalamat nito sa di matatawarang suporta para sa kanilang pamilya. Isang kasa, kapitan ka ko, mga kagawad, isang operator ko tanod. Laking kay kumutan ng bubuton sa inyo, manervisyon na ito sa inyo, hantod sa hantod, ngayon pilion ko ninyo, mabutan ko sa politika. Salamat po. Dili kabayaran yun eh. Mauna, dili kabayaran ninyo ang kung mga ginapakita sa mga pamilya. Salamat din kayo. Pagtungtong na po sa politika, wala nang ko ilaing idolo, wala nang kinasuntog, kinsa man ay alam silingan ako mamahal pang yun. Si Rodi Duterte na yun na naningkamon na po ko, naton tanan, nga magpadayon ta sa mga kinasuwayan niyang bilin kung panahon ng politiro na yun sa banasa ni kalibutan na. Kung unsa yung ibuhat, ipadayon tanan. Yung importante nga dili yun mawa, kay mo na yun wala tayo laing kaatuan o wala tayo laing ikaingon para sa kaugalingon. Dabawin, taga-Davao, taong Dabawin nyo na kita hantod sa hantod, hantod sa matayon ng tumalang. Iman ninyo ang pag sinabtanay, respeto sa isang katao,
o pagtuman sa balaod, mao nang gusto ni Roddy Duterte, di na to pakyason ang iyang sakripisyo kung kita magpadayon na disiplinado, tabawin.